Halos manigas ang buong katawan ni Carla nang may matanggap siyang text messages galing sa unknown number. Nakasad rito ang panloloko na ginawa sa kanya ng nobyo niyang si Fred. Totoo ba to? Kanino galing to? Kaya ba akong lokohin ni Fred? Halos hindi makatulog si Carla nang gabi rin na iyon. Puno ng katanungan ang kanyang isipan na tanging ang nobyo niyang si Fred ang makakasagot. Palaisipan rin sa kanya kung sino ang tao sa likod ng unknown number na nagbigay ng tip sa kanya tungkol sa panloloko na ginagawa ng kanyang nobyo. Kung totoong niloloko ako ni Fred, ang galing niya naman. At doon pa sa ex-girlfriend niyang niloko siya. Ganun na ba talaga siya kawalang taste? Wala pa man, ay naiinis na siya dahil naging matalik ng kaibigan si Michelle na siyang ex-girlfriend ng kanyang nobyo. Kinabukasan, maagang pumunta si Carla sa kondo ni Fred. Madali lang siyang nakakalabas-pasok sa kondo ng nobyo dahil may alam siya sa code nito. Nang makapasok, tumambad sa kanyang walang saplot na lalaki habang nakapatong sa babaeng humahagik-hik pa. Hindi na napigilan ni Carla ang sarili. Agad niyang sinugod ang mga ito. Walang hiya kayo? Ang bababoy ninyo? Bakit mo nagawa sa akin yun, ha, Fred? Am I not enough to you? Bakit kailangan mo kong saktan ng ganito? Humihikbing tanong ni Carla sa kanyang nobyong si Fred. Wala namang kari-reaction si Fred na natiling lang itong nakatingin kay Carla. Akmang susuguro niya na si Michelle nang dali-dali itong kumaripas ng takbo palabas. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, traidor ka, Michelle. Enough. Bakit? Kakampihan mo ang kabit mo? Sagutin mo ako, Fred. Anong meron sa Michelle na yun? Wala ako? Money. Money? Kaya mo ba akong sinasaktan ng ganito dahil wala akong pera? Dahil mahirap lang kami? Dahil wala akong kayang ibigay sa'yo, kundi ang pagmamahal? Ganun ba, Fred? Oh, Carla. I cheated on you because you have nothing. Aanhin ko naman ang pagmamahal mo. Maraming babaeng kayang ibigay sa akin ang pagmamahal na pinagmamalaki mo. Pero ang pera at kayamanan, si Michelle ang tanging makakapagbigay sa akin nun. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko sa'yo, panlulokong isusukli mo sa akin? Letseng buhay to. Kung alam ko lang na lolokohin mo ako sa huli, sana hindi na ako nagpadala sa mga matamis mong salita, Fred. Halos mangyak-ngyak na sabi ni Carla sa kanyang nobyo. Ganun pa rin ang reaksyon ni Fred. Walang pakialam kay Carla at nababagot na sa kadramahan nito. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Michelle, naglalakad pasok muli sa kwarto ni Fred na may nakakalokong ngiti. Alam ni Michelle ang nangyayari sa loob dahil siya mismong nag-text kay Carla na pumunta sa bahay ni Fred upang makitang kahalayan ang ginagawa nila. Hindi pa ba kayo tapos? I'm done changing my clothes, Fred. Let's go. Gusto kang ma-meet ni Dad. Sabi pa ni Michelle nang makapasok ito sa kwarto ni Fred. Masama namang tiningnan ni Carla si Michelle at walang ano-anong sinugod ito. Walang hiya kang babae ka? At may lakas ng loob ka pa para bumalik dito? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang parang totoong kapatid kahit alam kong ex mo si Fred. Pero anong ginawa mo, ha? You ruined our relationship and our friendship. Bitawan mo nga ako, Carla. What a disgusting woman. Napakalakas ng loob mo para sabunutan ako, ano? Sabagay, ugaling squatter ka nga pala. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? And FYI lang ha, hindi ko ginustong balikan ako ni Fred. Nagkusa siya. Kasalanan ko bang dukha ka at hindi mo maibigay ang mga luho ni Fred? Marahas na tinanggal ni Michelle ang mga kamay ni Carla sa buhok niya at tinapunan nito ng masamang tingin. Tama na, Carla. Mabuti pa maghiwalay na tayong dalawa. Wala nang patutungan ng relasyon ang meron tayo. Wow! So makikipaghiwalay ka sa akin para balikan ng ex mo? Dahil sa mayaman siya? Unbelievable! Mahal ako ni Fred, Carla. Mahal ka lang niya dahil may pera ka. Minahal ka lang niya dahil sa pera. Enough, Carla. Makakalis ka na. Pero Fred, hindi ko kaya. Alam kong mahal mo ako. Please huwag mo namang gawin sa akin to. Alam kong pera lang habol mo kay Michelle, kaya ka nakikipaghiwalay sa akin.
Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Halos lumuhod na si Carla kay Fred para magmakaawang huwag siyang iwan. Ngunit nanatiling matigas si Fred. Pwede ba, Carla? Tumayo ka dyan at umalis na kagaya ng sinabi ni Fred. Hindi ka niya mahal. Ano pa bang dapat mong marinig? At ano ba bang dapat kong gawin para tantanan mo na kami? Manahimik ka, Michelle. Ikaw manahimik, babae ka. Huwag mong antaying sirain at ipahiya kita sa social media para tigilan mo lang si Fred. Alam mo ang kaya kong gawin, Carla. Natigilan naman si Carla. Bigla siyang dinapuan ng kaba dahil sa sinabi ni Michelle. Bukod sa anak mayaman sa lugar nila si Michelle, isa ring endorser si Michelle ng kilalang perfume sa bansa. At alam ni Carla na isang post lang ni Michelle tungkol sa kanya kahit hindi totoo ay maraming mababash kay Carla, bagay na kinatakot niya. Hindi pa rin makapaniwala si Carla sa mga narinig at nasaksihan niya. Nakita niya kung paano yapusin ni Michelle si Fred at gawa rin ng halik sa mismong kanyang harapan. Mga baboy kayo! Mga manluloko! Ba't nandyan ka pa rin? Gusto mo bang kalagkarin kita palabas, Carla? Huwag mo kong yabangan, Michelle. Hindi sa lahat ng oras nasa itaas ka. Oh, come on! Tama na ang drama. Get out. Fred, alam ko mahal mo pa rin ako. Please, Fred. Pwede ba, Carla? Tumigil ka na. Ilang beses ko pa bang uulitin sa'yo na hindi na kita masyadong mahal? At saka, huwag ka na masyadong madrama. Umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik pa. Halos mapalhod si Carla sa sahig. Hinang-hina siya sa mga narinig. Walang buhay ang mamatan niyang habang tinitingnan si Fred na masamang-masama ang tingin sa kanya. Halos madurog ang puso ni Carla. Hindi alam ang kanyang gagawin at hindi alam kung paano magsisimulang muli. Si Fred ang tanging naging sandigan niya sa loob ng ilang taon. Si Fred ang nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kaya ngayon na niloko siya ni Fred, hindi niya na alam kung paano pa makakabangon muli. Halos ginawa ni Carla ang lahat upang malibang siya. Sinubsob niya sa trabaho ang kanyang sarili upang makalimutan si Fred. Carla, anak, huwag mo namang masyadong isubsob ang sarili mo sa trabaho. Magpahinga ka rin kahit papaano. Pagpapaalala ng ina ni Carla sa kanya nang madatnan siya nito na halos hindi na makabangon sa kama sa sobrang pagod. Ayos lang po ako, Nay. Kailangan ko rin pong kumain para makain tayo. At bukod pa doon, kailangan ko rin pong libangin ang sarili ko para hindi ko na po maisip ang manloloko kong ex. Ganun ba, anak? Gusto mo bang mamasukan bilang kasambahay sa Saudi? Yung kumari ko kasi naghahanap ng isa pang kasambahay na madadala niya sa Saudi. Saglit pang natigilan si Carla. Kung papayag siya sa alok ng nanay niya, posibleng makakapag-ipon siya ng pera para mapaayos ang kanilang bahay at makakalayo rin siya sa mga nanloko sa kanya. Halos 2 buwan na rin kasi simula na maghiwalay silang dalawa ni Fred. Ngunit nahihirapan pa rin si Carla makalimot, lalo pat araw-araw niya itong nakakasalamuha sa tuwing papasok siya ng trabaho. Kailan raw po ang flight, Nay? Napangiti naman ang ina ni Carla sa narinig. Hindi rin gusto ng ina ni Carla na palaging malungkot ito. Nais niyang maging masaya ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo. Oh, look who's here. Si Carlang talunan. Mukhang nakaayos ka yata. Saan ang punta ng isang dukhang ipinagpalit ni Fred sa kagaya kong mayaman na? Maganda pa. Alam mo, Michelle, wala akong balak pag-aksayan ka ng oras. Kaso ang dami mong sinasabi. And FYI, yaman lang ang meron ka, pero hindi ka maganda. At kayamanan lang ang nagustuhan sa'yo ni Fred, pero hindi yung pagmumukha mo. Kaya mas lamang pa rin ako sa'yo, dahil maganda ako. Nanggagalaiti naman si Michelle sa inis kay Carla, ngunit hindi na siya nakapagsalita ng sumakay nito ng bus. Halos matawa si Carla sa reaksyon ni Michelle habang iniisip niyang nangyari kanina. Makalipas ang 17 oras na flight ni Carla, sa wakas ay nakarating na siya sa Saudi. Dinala siya ng kumare ng nanay niya sa isang mansyon kung saan na napakaraming kasambahay. Sa dami ng kasambahay nila rito, kinukulang pang may-ari ng bahay nito. Hindi makapinawalang sambit ni Carla sa kanyang sarili nang makita ang sobrang laki ng mansyon. Hindi ito karaniwang mansyon lamang,
Mukha itong palasyo sa sobrang lawak at ganda. Ikaw ba ang bagong kasambahay na galing Pilipinas? Tanong ni Aida kay Carla na manghang-mangha pa rin. Opo, ako nga po. Ay naku, akala ko po wala akong kapwa Pilipino rito. Maraming Pinay rito. Ako si Aida, ang mayordoma ng bahay. Sumunod ka sa akin at dadaling kita sa magiging kwarto mo. Tura ni Aida kay Carla. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Carla sa mga oras na yon. Naramdaman ni Carla ang panibagong simula ng kanyang buhay sa palasyo na tatawagin niyang pansamantalang tahanan. Sana dito ko na mahanap ang katahimikan. Bakit ka naman naghahanap ng katahimikan, Iha? Masyado po kasing magulong utak ko nang umalis ako sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao rito sa mansyon, lalo ng mga amo natin. Halata nga po. Ikaw pa nga lang, Aling Aida. Mabait na po eh. Aba, tingnan mong bata ito at ng bola pa. Magmadali ka na't malapit na tayo. Ngunit sa galagdaan ng kanilang paglalakad sa mansyon patungo sa maid quarters, nakita ni Carla kung paano maggagulong mga kasambahay at hindi magkaundagaga na pabalik-balik sa kusina. Aling Aida, ano pong nangyayari? Bakit parang liliksi nilang kumilos? Hindi ko rin alam. Dito ka lang, Carla, ha? Titingnan ko lamang si Madam. Baka may nangyaring masama. Sige po. Nang makaalis ang mayordoma, nakarinig si Carla ng hikbi mula sa kusina. Sinilip ni Carla kung sinong umiyak at nadatnan niyang babaeng Arabang namumugto ang mga mata. Marahang nilapitan ni Carla ang babae. Hi po, I am Carla po. I am your new maid. Are you okay, Madam? Hello. No need to speak English. Nakakaintindi ako ng Tagalog. At hindi ako okay ngayon. Ano po bang nangyari, Madam? May nang-away po ba sa inyo? Sino po? At ako na pong bahalang bumangas. Natawa naman si Maris, ang Arabang among kausap ni Carla. Nako, hindi. Hindi ko lang maiwasang umiyak dahil sa kalagayan ng anak ko. Bakit po? Ano po bang nangyari sa anak ninyo? At nasan po ba siya? 10 taon na magmula nang makomato si Khalid. Na-involve siya sa isang car accident habang papunta sa kanyang dating nobya. At ngayon nag-aago buhay ang anak ko, Carla. Hindi naman agad makasagot si Carla. Masyado siyang naawa sa Araba. Nararamdaman niya kung gaano kabuti ang puso nito at kung gaano kamahal ang kanyang anak. Pwede ko po bang makita si Prince Khalid, Madam? Ngumiti naman sa kanyang Arabang si Maris at isinama siya sa pangatong palapag kung saan naroon ang prinsipe na napapalibutan ng 3 espesyalistang doktor sa buong Saudi. How's my son, Doc? Tanong ng Araba sa doktor na tumitingin kay Prince Khalid. I'm so sorry, Madam, but we do everything we can. But still, your son is not going well. Please try again, Doc. I am so sorry, Madam. Nakaramdam ng awa si Carla para sa prinsipe at sa ina nito dahil sa narinig niya. Gusto niyang makatulong, ngunit hindi alam ni Carla kung paano. Ano po bang rason ng pagkakomatos niya, Madam? Tanong muli ni Carla habang nakatingin sa gawa ni Prinsipe Khalid. Maamong mukha ng prinsipe, gwapo, at halatang may mabuting puso, kaya nais ni Carla ang tulungan itong gumaling. Sabi ng mga espesyalistang tumingin sa kanya, brain injury and hypoxia ang rason. Ano po bang hypoxia, Madam? Ang hypoxia ay kawalan ng oxygen, Carla. Masyadong napuruhan ang kanyang dibdib at naapektuhan nito ang mga daanan ng hangin mas lumala pa dahil nagkaroon ng injury ang utak niya. Paliwanag ng ina ni Khalid kay Carla. Masyadong malungkot ang ambience ng kwarto ng prinsipe, amoy kimikal at hindi yun nagustuhan ni Carla. Ayaw niya ng masyadong malungkot na paligid dahil nahahawa siya at bumabalik ang alaala ng kanyang ama nang minsan nitong makomatose. Nagpaalam si Carla sa Araba na tutuloy na sa maid's quarter, ngunit hindi pa rin maalis ng kanyang pag-aalala sa prinsipe. Nandyan ka lang pala, Carla. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Sumama po ako kay Madam Marie sa kwarto ni Prinsipe Khalid, Aling Aida. Nakilala mo na pala si Madam. Isang Pinayang ina ni Madam, kaya marunong siyang magtagalog kahit paano.
Kumusta naman ang kalagayan ni Prinsipe Khalid? Ayun nga po, mukhang hindi pa rin magigising. Bakit po ba siya nasangkot sa car crash, Aling Aida? Mapagmahal na nobyo itong si Prinsipe Khalid sa kanyang dating nobya. At lahat ng gusto ng kanyang nobya binibigay niya. Nang araw na maaksidente si Prinsipe Khalid, papunta sana siya sa nobya niya dahil anniversary nila. Gamit pa nga ni Prinsipe Khalid ang mamahaling sasakyan na regalo sa kanya ng lolo niya. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po ang nangyari sa prinsipe. Ang bata-bata niya pa para sa ganitong sitwasyon. Nasa na po palang nobya ni Prinsipe Khalid? Magmula nang makomato si Prinsipe Khalid, hindi na nagparamdam ng nobya niya. Mukhang hiniwalay na nito ang prinsipe dahil sa kalagayan niya. Nakakaawa nga akong tingnan. Napakabait pa namang bata si Prinsipe Khalid. Nakita ni Carla ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng mayordoma habang nagkukwento ito. Aling Aida, may bundok po ba rito na pwedeng pag-akitan? Yung tipong may mga herbal po na pwedeng kunin? Meron. Bakit mo naman itanong? Talaga po? Pwede niyo kaya akong samahan papunta roon? At bakit naman? Ano namang gagawin mo roon? Delikadong lugar na yun, Carla. At baguhan ka pa lang rito. Mapapagalitan tayo ni Madam kapag nagkataon. Pasensya na, Aling Aida. Nagbabakasakali lang po ako na makahanap ng herbal na gamot para kay Prinsipe Khalid. Herbal? Bakit? Hindi basta-basta ang sakit ni Prinsipe, Carla. Alam ko naman po yun. Ngunit ang lola ko po isang mga gamot sa aming lugar. At marami na po siyang napagaling dahil po sa herbal na yon. At isa na po doon ang tatay ko na nakumatos dahil sa brain injury. Ganun ba? Ay kung ganun, kailangan muna nating ipaalam yun kay Madam. Upang hindi tayo hanapin kapag pumunta tayo roon. May kalayo ng bundok na pupuntahan natin, kaya mas mabuting alam niya. Natuwa naman si Carla. Nakangiti pa siyang nag-aayos sa mga dala niyang gamit sa kwartong tutuluyan niya. Kasama niya rito ang mayordoma na si Aida. Matulog ka ng maaga, Carla. Ako nang bahalang magsabi kay Madam na gusto mong mangyari. Babalitaan na lamang kita bukas. Tumango naman si Carla at nagpasyang matulog. Samantalang sa kabilang banda, naroon ang arabang malungkot na nakatitig sa kanyang anak na si Prinsipe Khalid. Hindi niya na alam ang gagawin pa sa anak. Galing na sa iba't ibang bansa ang mga doktor na tumingin sa kanyang anak. Ngunit wala pa rin silang kakayahan na pagalingan ng prinsipe. Pumasok naman si Aida sa kwarto ng prinsipe at nadatan pa niyang arabang umiyak na naman. Good evening, Madam. Good evening. Anong iyong sadya? May nais lang po sana akong ipagpaalam, Madam. Ano yun, Aida? Nais ng bagong kasambahan na si Carlang magpasama sa mundok ng tabok upang manguha ng mga herbal na gamot. Susubukan niya raw pong gamutin ng prinsipe. Gagamutin niya? Ano naman ang rason niya para gamutin ang anak ko? Kung ang mga espesyalistang doktor nga ay walang kakayahang pagaling ng prinsipe, yan pa kayong mga herbal na nais yung subukan? Alam ko pong nasa isip niyo, Madam. Wala naman pong masama kung susubukan natin eh. At isa pa, mabait po na bata si Carla at kilala ko rin po ang pamilya niya. Tanyag na magagamot ang kanyang lola, kaya kung pahihintulutan po niyo ako, nais ko po siyang samahan. Hindi muna umimik ang araba, ngunit nais niya rin gumaling ang prinsipe. Nais niyang subukan ng hatang klase ng paggagamot para sa anak niya, kaya kalaunan ay pumayag siya sa nais na mangyari ni Carla. Kinabukasan, gumising ng maaga si Carla at sabik siya sa ibabalita ng mayordoma. Good morning, everyone! Pati pa ni Carla sa mga kasambahay na nadatnan niya sa kusina. Tumulong muna siya sa mga gawain sa kusina habang inaantay ang mayordoma. Carla, iwanan mo na yung ginagawa at sumunod ka sa akin. Aling Aida, gising na po pala kayo. Good morning po. Pumayag na si Madam sa nais mo. Pupunta tayo ngayon sa bundok ng tabok, kaya magbihis ka na. Talaga po? Mabuti naman po't napapahag niyo po si Madam. Sandali lamang po, Aling Aida, at magpapalit ng po ako ng damit. Matapos makapagpalit ng damit si Carla, agad siyang lumapit si Mardoma. Sakto lang dating mo, dahil nariyan na rin sasakyan na maghahatid sa atin sa bundok. Magmadali ka nang makuwi tayo mamayang hapon. Ako po, Aling Aida.
Mahaba-haba ang biyahe, ngunit hindi na nagawang matulog ni Carla. Ine-enjoy niya ang tanawin ng madaraanan nila. Hindi talaga ako nagsisi na pumayag sa alok ng kumari ni nanay na mamasukan bilang kasambahay dito sa Saudi, Aling Aida. Bakit naman? Dahil sa mga tanawing nakikita ko ngayon, ang masarap pagmasdan ng mga berdeng puno at ang hampas ng malabig na hangin sa mukha ko ay siyang kinasigla ng aking puso. Ikaw talagang bata ka. Pero tama ka. Maganda nga rito at mababait ang amo natin. Ngunit matanong ko lang, bakit naisipan mong magtrabaho bilang kasambahay? Sa tingin ko'y bata ka pa naman at pwede ka pang mag-aral para makahanap ng mas desenteng trabaho. Nako, Aling Aida, pangarap ko rin naman pong makapag-college. Pero dahil nga po sa hirap ng buhay, mas inuna ko pong magtrabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Magmula po kasi nang makumato si tatay, wala na rin pong naging katuwang si nanay sa gawaing bahay at magastusin. Kaya ako bilang panganay, mas pipiliin kong makatulong agad sa kanila kahit ang kapalit nito ay pagsasakripisyo ng pangarap ko. Nakakahanga kang bata ka. Alam mo, maraming kabataan ngayon na mas piniling mag-aral pa rin ang mag-aral kahit hindi na kaya ng mga magulang na pag-aralin sila. May masabi lang na may pinag-aralan sila. Ngunit ang kaibahan nga lang, kung sino pang may mataas na pinag-aralan, sila pa yung hindi alam ang salitang pakikipagkapwa-tao. Ang tataas na ng tingin sa sarili, wala pa man ding naaabot sa buhay. Ganun nga po, may mga tao rin porkit anak sila ng mayaman, gagawin na po nila lahat ng pang-iinsulto sa kagaya kong dukha. Kaya nga mas mabuting maging mapagkumbaba sa kapwa mo kahit sobrang inaapi ka na nila. Nako, Aling Aida, hindi po sa lahat ng oras pagpapakumbaba ang way. Kung magpapaapi ka, hindi ka po nila tatantanan. Mas mabuting lumaban ka tulad ng ginawa ko. Mukhang malalim pinanghuhugutan mo ha, Carla? Medyo po. Niloko po kasi ako ng ex ko eh. At isa rin po yun sa rason kung bakit narito ako. Gusto ko pong mag-move on. Aba, sa ganda mong yan, niloloko ka pa rin? Ang ganyang lalaki, Iha, hindi pinagtutuunan ng pansin. Maganda ka't mabait, kaya tiyak na may mahahanap kang lalaki na mas mamahalin ka pa ng higit sa pagmamahal na binibigay mo. Ngumiti naman si Carla kay Aida. Masyado siyang na-touch sa sinabi nito. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bundok ng tabok na tinutukoy ni Aida. Maganda palang may kakwentuhan habang pupunta rito, no? Dahil hindi na natin namamalayang nandito na tayo. Oo nga po, ang bilis nga po nating makarating. Iba po talagang karisma ko. Pareho namang natawa si Carla at ang mayordoma. Nagsimula na silang umakyat sa bundok. Nakailang libot pa si Carla kasamang mayordoma bago natagpuan ang herbal na hinahanap nila. Nandito lang pala to. Pinagod pa tayo, Aling Aida. Abay, oo nga no. Ano bang klaseng gamot yun, Carla? Isa po itong mabisang dahon para manambalik ang memorya at kamalay ng isang tao dahil po sa taglay nitong amoy. Ganun ba? Oo, sa bumalik na tayo sa mansyon upang magamot mo na ang prinsipe. Naway patubayan ka sana ng pong may kapal at pagalingin ng prinsipe na isang dekada nang tutulog. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para magising po ang prinsipe. Nang makabalik si Carla at ang mayordoma sa mansyon, ay agad na sinimulan ni Carla gawin ang herbal. Batid ni Carla ang 50% na magiging epekto ng herbal na gamot sa prinsipe. Ang 50% naman ay hindi. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa si Carla. Hindi ka pa ba tapos, Carla? Ang prinsipe nasa bingit muli ng kamatayan. Patapos na pa, Aling Aida. Natatalantang sagot ni Carla. Mas lalo niyang bilisan ng paghalo ng herbal at agad na pumunta sa pangatong palapag ng mansyon. Laking pasalamat niya dahil may elevator ang mansyon na mas pinadali para makarating siya sa kwarto ng prinsipe. Mabuti namat nandito ka na. Please, save my son, Carla. Nagmamakaawang sad sa kanya ng araba. Nginitian naman ito ni Carla. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa anak ninyo. Sinimulan na ni Carla ang paggagamot sa prinsipe. Naroon ang araba, mayordoma, at iba pang kasambahay na nakamasid lang sa ginagawa ni Carla. Lihim na humangang maito sa taglay ng galing ni Carla pagdating sa herbal, habang ang araba naman ni si Maurice naroon lamang humihigbi.
Ngunit sa unang paggamot, walang nangyari. Pero hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Carla, lalo na ang mga taong naroon. Nagtagal ng ilang linggo ang paggagamot niya rito. Sinabi na ng iba na itigil na. Pero si Carla, naroon pa rin. Naniniwalang gagaling at magigising ang prinsipe. At sa tinagal niyon, bukod sa paggagamot, unti-unti ring nahuhulog ang dalaga sa prinsipeng walang malay. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Alam niyang mali ang nararamdaman niya, pero hindi niya mapigilan. Hanggang sa tila isang himala nga ang nangyari. Dahil matapos ang ilang linggo ng paggagamot ni Carla, ay bigla itong nagkamalay na para bang kakagising na nito sa mahabang tulog. Oh my gosh! My son, Khalid! Gising ka, anak! Did you hear me? Kinikilala ka pa po ni Prinsipe. Madam, pero hayaan niyo po. Maya't may makikilala na po kayo ni Prinsipe Khalid. Thank you so much, Carla. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Halos maluha-luha pang ninakap ng araba si Carla at walang hanggang pasasalamat ang natanggap ni Carla dito. Wala pong anuman, madam. Mom. Sabay-sabay na napalingon ng lahat nang magsalita ang prinsipe. Tila hinipo naman ang puso ni Maris nang marinig ang boses ng kanyang anak. Hindi akalain ng araba na maririnig muli ang boses ng prinsipe. My son, how are you? I'm thirsty, Mom. Agad namang kumuha ng tubig si Carla at inabot sa prinsipe. Tiningnan naman siya nito. Here, Prince Khalid. Who are you? Mom, why did you hire a young maid? Khalid, she's Carla. And yes, she's our new maid. And aside from that, she saved your life. Pinagaling ka niya, anak. Hindi maintindihan ni Khalid ang sinasabi ng ina. Muli pang pinasadahan ng tingin ni Khalid si Carla, nalilito kung paano nasabi ng ina na pinagaling siya ng tulad ni Carla kung ganoong kasambahay lamang nila ito. Totoo pong sinasabi ng mami mo, iho. Si Carla ang dahilan kung bakit niya nagising ngayon. Singit naman ng mayordomang si Aida nang mapansin itong litong-lito ang prinsipe. Bagamat hindi kayang magsalita ng Tagalog ni Khalid, may kakayahan naman siyang umintindi nito. Haling Aida, maiintindihan ka ba naman kaya niyan? Oo naman. Nakakaintindi ang prinsipe ng Tagalog. Hindi niya lang kayang magsalita. Ganon, idudugo pa lang ilong ko kakaintindi sa isang yan pag nagkataon. Natawa naman ang mayordoma sa winika ni Carla. Huwag ka mag-alala. Tiyak na magugustuhan ka ng prinsipe bilang kasambahay. Mabait na bata yan. Naninibago lang siya sa'yo dahil puro nasa 30 ng edad ng mga kasambahay rito. Okay po, pero mukhang ayaw maniwala na ako nagpagaling sa kanya. Hey, I believe that you're the reason why I woke up and got better. I just can't believe that someone like you can cure me instead of a good doctors. Singit naman ni Khalid kay Carla at sa mayordomang si Aida. Basic lang po yun, Prince Khalid. Paano kita mababayaran? Buhay kong niligtas mo. Sa tingin ko sa'yo nararapat ang ibigay ang 1 bilyong real na pabuya dahil ikaw ang dahilan ng paggaling ng anak ko, Carla. Naku, madam. Hindi ko pa matatanggap yan. Bukal po sa puso ko ang pagtulong na gumaling ang prinsipe at hindi pa ako humingi ng kapalit. Nagulat naman ang lahat sa pagtanggi ni Carla. Samantala, lihim namang humanga si Khalid kay Carla. Hindi niya akalain na may tao pa palang katulad ni Carla na hindi humihingi ng kapalit sa tuwing nakagagawa sila ng kabutihan sa kapwa nila. Bakit ayaw mong tanggapin? Tiyak na malalim ang dahilan mo kung bakit mo naisipang mamasukan bilang katulong rito sa mansyon. Imbis na mag-aaral na sa tingin ko, bata ka pa. Tama naman po kayo, pero hindi po sa ng pagtanggap ng ganong kalaking pera. Ang pagtulong po sa inyo ay galing po sa puso ko. Bukal po at wala pong hinihinging kapalit. Maraming salamat, Carla. Habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob ito sa iyo. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, hindi na ibang tao ang tingin ko sa iyo. Maraming salamat po, madam. Thank you, Carla.
Makalipas ang 2 linggo, magmula nang magising si Prinsipe Khalid, naging matunog ang pangalan ni Carla sa buong syudad ng Tabuk. May mga dumadayo pa sa mansyon upang magpagamot kay Carla. Hey mom, where's Carla? Nasa kusina siya anak. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? After Carla did to me, mom, I think I fell in love with her. Are you sure anak? I mean, oo maganda si Carla. At siyang rason kung bakit magaling ka na. Pero huwag kang padalos-dalos. Maraming uri ng pagkakagusto. And what was that, mom? Baka nasasabi mong gusto mo siya dahil napapagaling ka niya. Kasi kung oo, huwag mong tangkaing ligawan siya dahil hindi yan ang totoong pagmamahal. Mom, I like her not because she saved my life, but because she has a pure heart, mom. At alam kong hindi na ako iiwan, hindi kagaya ng ex ko. Kung totoong pagmamahal mo sa kanya anak, hindi kita pipigilan dahil gusto ko rin si Carla para sa'yo. Alam kong hindi ka niya sasaktan at mamahalin ka niya ng totoo. Thank you, mom. You're the best. Sad pa ni Khalid at nagmadaling hanapin si Carla. Natagpuan niya ito sa kusina habang naghuhugas ng plato. Hey, what are you doing here? Palaka ka. Nanggugulat ka naman, sir. Porkit prinsipe ka. Oh, I'm sorry. Anong kailangan mo, sir? Gusto mo bang kumain? No. I just wanted to see you. Taray, baka kamo gusto mo lang turuan ulit kita magtagalog. Ang dami pang pamubolang nilalaman. Bakit? Bawal ba? Gusto ko sanang mahasa eh. Hindi na. Ang galing-galing mo na nga eh. Sure ako marami ng pinayang bubobola mo niyan. Wala nga akong matipuhan. Sayang naman. Try mo sir sa mga dating apps, maraming Pinay ka mahahanap. Or kahit hindi Pinay. I don't want. Ikaw ang gusto ko, Carla. Natigilan naman si Carla sa pagiging prangka ni Khalid sa nararamdaman niya. Oh, ano ka ba sir? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. I'm serious, Carla. Bakit? Paano? Sir naman. Hindi ko rin alam. Basta gusto kita. Bakit ako, sir? Ang dami-dami naman dyang iba yung ka-level mo. Yung mayaman at ka-level mo ang face. You're pretty, Carla. At wala akong pakalam sa uri ng pamumuhay meron ka. Please, bigyan mo ako ng chance na mapatunayan sa'yo ang seryoso ako sa'yo. Last na nagsabi niyan sa akin, sir. Niloko lang po ako. Bakit? Sino bang last na nagsabi sa'yo ng mga yun? Ex ko, sir, nakalaunan. Niloko at pinagpalit ako sa mayamang babae. Kaya inisip mong gagawin ko rin sa'yo yun? Hindi naman, sir. Magkaiba naman kayo. Traumatized ang siguro ako kaya nahihirapan ako maniwala pa. Give me a chance, Carla. I swear, hindi ko sasiyangan ng chance na ibibigay mo sa akin. Napakamot naman sa ulo si Carla habang tinitingnan ng mukha ni Khalid. Tinatansya pa nito kung seryoso ba sa kanya ang prinsipe. Baka naman sir overwhelmed lang yan. O kaya naman sobrang thankful mo sa akin kasi napagaling kita at kaya mo nararamdaman yan. Mawawala rin po yan sir, promise po. What? No. I'm dead serious, Carla. At pumayag ka man sa hindi, nanliligaw ako. Sagot naman ni Khalid kay Carla at padabog itong umalis. Naiwan naman si Carla nakabukak ang bibig at hindi makapaniwala si sinabi ni Khalid. Bilib talaga ako sa isang yun. Lakas ang sapak sa utak. At bilib rin ako sa karisma mo, iha. Nasasagot-sagot mo ng ganun ng prinsipe. Singit naman ng mayordoma kay Carla. Pati ba naman ikaw, Aling Aida? Marunong rin palang manggulat. At anong klaseng pagsagot-sagot naman po? Kahit mabait yung si Prinsipe Khalid, ayaw na ayaw niyang sinasagot siya. Lalo pa sa ganong usaping bagay. Talagang tinatamaan niyang isang yun sa'yo. Ang hirap nga bang paniwalaan na Aling Aida? Gusto ba raw ako? Ilang linggo ko pa nga lang nakakasamang isang yun eh. Wala yun sa tagal ng pagsasama, iha. Siguro nakita ni Sir Khalid ang mga katangian na hinahanap mo sa babae sa'yo. Katulad ng ano po? Katulad niyan, yung pagiging mabait at matulungin mo sa kapwa. Ayan ang hinahanap ng mga taga rito sa Saudi. At isa pa, ang galing-galing mong magturo. Ang galing-galing ng magtagalog ng alaga ko.
Ganun po talaga pag maganda. Lahat kaya. Tinutuo nga ni Khalid ang panliligaw niya kay Carla. Sa tulong ng mayordomang si Aida at sa ina niyang si Maris, ginawa niyang tradisyonal na panliligaw ng mga lalaki sa Pilipinas. Magandang umaga, Carla. Flowers for you. Wow! Ang aga naman ng pabulaklak mo. Ganun talaga pag pogi ang naniligaw. Ibang klase ng ihip ng hangin ngayon. Hindi mo ba nagustuhan ng forma ko? O sadyang hindi mo napansin? Pinasadahan naman ni Carla ng kabuuan ni Khalid. Naka-formal attire ito. Anong meron? Isa ng punta mo, sir. Gusto ko sanang ayain kang mag-date kung okay lang sa'yo. Ang dami-dami ko pang gagawin, sir. Pinaalam na kita kay mommy. At talagang ginagamit pa ang nanay niya. Ibang klase rin palang manligaw. Siyempre, nagpatulong pa nga ako sa kanya dahil wala akong alam sa direksyon ng panliligaw sa bansa ninyo. Wow! Hindi ka ba nakakapunta sa Pilipinas? Hindi pa. Pero kung magiging asawa kita, papayag akong doon tumira kasama ka at isang dosya ng anak nating dalawa. Anak ng... Lakas rin ang amas mo, sir. Akalain mong alam mo rin ang isang dosya ng anak? Anong akala mo sa akin? Inahing baboy? Matari na sabi pa ni Carla. Inatawa naman si Khalid sa dalaga sa pamamagitan ng pagtataray nito ay kuhang-kuha ni Carla ang loob ni Khalid. Kaya gustong gusto kita eh. Bakit na naman? Kasi ikaw na yan. Ikaw talaga, sir. Malamang ako to. Alangan naman yung ex mo nang iniwan ka bigla dahil nakomatos ka. Agad namang napatrip si Carla ng bibig nang mapagdangto ang huling sinabi. Pasensya na, sir. Ikaw kasi tinitrigger mong inis ko. Okay lang. Kung hindi lang talaga kita gusto. Wow, yun ang gusto ko. Tara na, saan bang date nating dalawa? Napangiti naman si Khalid sa sinabi ni Carla. Inakay niya ito papuntang sala upang ibigay ang damit na isusuot ni Carla. Matyagang nanligaw si Khalid kay Carla. Nakita naman ni Carla kung gaano kaseryoso ang prinsipe sa kanya. Wow, ano yan, suhol? Biro ni Carla kay Khalid nang isang umaga ay dinalhan siya nito ng kakanin. Kakanin, gawa ni Nanay Aida. Tikman mo, masarap at matamis. Singtamis ng pagmamahal ko sa'yo. Ang corny namang magmahal ng isang Arabo. Anong Arabo? Prinsipe ako, no? Hindi lang basta Arabo, Carla. Alam ko naman. Pero di ba Arabo ang tawag sa lalaki nakatira sa Saudi Arabia? Tapos Arabo naman pag babae? Ang pangit pakinggan. Mas gusto ko yung mahal ang tawag mo sa akin eh. O siya, mahal na Khalid. Biro pa ni Carla kay Khalid kahit nakuha niyang ibig sabihin ng lalaki. Balak na rin sagutin ni Carla ang prinsipe dahil masugid ito ng ligaw at halos lang gabi ni si Carla sa sobrang sweet nito. Lahat ba ng babae sa Pilipinas ganyang pag-uugali guys sa'yo? Hindi. Bakit? Nagsasawa ka na ba? Naiinis? Napupuno? What? Hindi. Nagtatanong lang naman. Ang gusto mo bang babae yung kaing sabay ng sweetness mo? Hindi ako ganon. Alam ko. Kaya kita mas lalong minamahal. Di wow. Mahal na mahal kita, Carla. Seryosong sabi ni Khalid kay Carla at kitang-kita ni Khalid kung paano mamula si Carla. Mahal rin kita, Khalid. Teka, it means sinasagot mo na ako? Ayaw mo ba? Huwag na nga. Ano ka ba? Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayong araw. I love you, Carla. I love you too, Khalid. Oh my gosh, Mom! Nanay Aida! Kami na po ni Carla! Sigaw pa ni Khalid sa buong mansyon. Bahagya namang natigilan si Maurice, ang ina ni Khalid. Habang kausap ito ang mayordoma ng mansyon na si Aida, palihim silang napangiti ng marinig ang sigaw ni Khalid mula sa kusina. Tumigil ka nga, Rian. Hindi ka ba nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Ikaw na yan. Kahit pa, baka marinig ka ng ibang kasambahay na mainis pa sa akin eh. I don't care, Carla. As long as you love me, wala akong pakialam sa nakapaligid sa ating dalawa. Yun lang isipin mo. Alam ko naman yun. Pero kasi syempre, baka isipin nilang tinitake advantage ko yung kabutihan niyo sa akin. Ayaw ko naman nun. Come here. Wala kang dapat ipag-alala.
Alam naman ng lahat ng naririto kung gaano kabuti ang puso mo eh. Kahit baghon ka pa lang sa amin. Lakas mo ring mambola. O siya, alis na dyan at magluto na akong tanghalian ninyo. No, I'll stay here. Gusto kong makita ang girlfriend ko na pinagluluto ang pamilya ko ng lunch. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Mamaya mo na ako ng diin at baka malagot ako sa nanay mo. Hindi pa ako sahuran wala akong ipadala sa pamilya ko sa Pilipinas. Okay, hindi kita guguluhin o kakausapin. Pero dito lang ako. Hinayaan ni Carla ang nobyo sa nais itong mangyari dahil ayaw niyang kulitin pa siya nito. Good morning, mahal. Flowers and chocolates for you. Konting-konti na lang, Khalid. Magkakadiabetes na ako dahil sa pa-chocolate mo araw-araw eh. Sa loob ng 3 buwan nila bilang magkasintahan, halos araw-araw siyang binibigyan ng tsokolate at bulaklak ni Khalid. How many times do I have to tell you that chocolate is symbols how sweet I am, and flowers are symbols how much I adore you and love you, Carla. Alam ko, halos araw-araw mo kayong sinasabi sa akin yan. Ang sa akin lang naman, baka pwedeng bawasan mo yung patsokolate mo, dahil baka matain na ako. Let's get married, Carla. Ay, kung ano-ano na lang talagang lumalabas yun sa bunganga mo. Marriage mo mukha mo. Wala pa nga tayong 1 taon bilang magkasintahan, tapos kasal nang nasa isip mo? Nakikipagkarirahan ka ba? Hindi. Gusto ko lang na maging asawa na kita. Hewan ko talaga sa'yo, Khalid. Mahal. Mahal ang tawag mo sa akin, hindi yung pangalan ko. Ang cute-cute ang endearment natin tapos tatawagin mo lang ako sa pangalan ko. Bakit ano bang pangalan mo? Khalid. Ayun naman pala. Bakit nagre-reklamo ka pa? What? Alam mo, ang hirap panalo sa'yo. Alam mo kasi, tawagin man kita sa cosine natin o hindi pa rin naman mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Gets mo ba? Hindi naman agad nakasagot si Khalid dahil sa kriting bumabalot sa kanyang katawan. Grabe ka magpakilig. Siguro tomboy ka dati. Sira ulo. Sadyang OA ka lang. Ganoon ang mga babae sa Pinas. Magaling magpakilig. But you're different from them. Bakit naman? Mukha ba akong Hapon? Incheck? No, you're different from them because you're mine. You have me, and I am your boyfriend. Your boyfriend is Prince, and handsome too. Taas ng confidence mo, ano? Saan mo nakukuha ang kapalang pagmumukha mo? Ano ba? Biro lang. Siyempre naman proud akong boyfriend kita, no? Sino ba namang hindi mapaproud na mala Habibi mong mukha? Habibi? Ayun yung nagtitrend sa TikTok. Yung poging TikTokeris na Arabo. Mas pogi sa akin? Hindi, mas pogi ka. Then don't compare me to him. Mas lamang ako sa Habibing yan. Natawa na lang si Carla sa nobyo. 3 buwan na silang magkasintahan at alam na ng pamilya ni Khalid na nobyo na si Carla. Masayang-masayang pamilya nito dahil natagpuan na ni Khalid ang babaeng nagmamahal sa kanya habang buhay. Mom, I wanna marry her. Ani Khalid sa ina isang dapit hapon. What? Hindi ba masyadong maaga para dyan, Khalid? Hindi pa kayo matagal na magkakilala ni Carla at tiyak na hindi rin niya gugustuhin na magpakasal kayo agad-agad. But Mom, I love her so much and I can see my future self without her. How much you love her. I love her, Mom. I love her so much. I'm proud of you, son. You have my blessing. Go ask Carla to be your wife. Thank you, Mom. You're the best. Sad pa ni Khalid at yinakap ang kanyang ina. Mangiyak-ngiyak naman si Maris nang umalis ang kanyang anak na si Khalid. Hindi lubos maisip ng Araba na natagpuan na ng kanyang anak ang babaeng matagal niya ng pinagdarasal. Samantalang habang nagpapahinga si Carl sa maid's quarters, nang tawagin siya ng mayordomang si Aida. Bakit po? Magbihis ka. Yung regalo ni madam ang suotin mo. Nagtataka man si Carla sa winika ni Aida. Sinunod na lang yamang niya ito. Ang tinutukoy nito ay ang regalo ng kanyang among abayat hijab na karaniwang makikita natin na sinusuot ng mababae sa Saudi. Okay na po ba to? Tama kayang pagkakabihis ko, Aling Aida? First time ko po kasing magsuot ng ganito. Oo, okay na yan. Tara na't baka malit na tayo.
Habang nasa biyahe, hindi maiwasang magtaka ni Carla kung bakit buong maghapon siyang hindi kinukulit ng kanyang nobyo na si Khalid. Nandito na tayo, Carla. Opo. Hindi na malayo ni Carla na nakarating na sila sa sobrang lalim ng kanyang iniisip. Anong ginagawa natin dito, Aling Aida? Kasalukuyan nilang tinatahak ang napakalawak na pasilyo ng napakagandang hotel. Huwag nang maraming tanong. Pumasok ka riyan upang masagot lahat ng katanungan ng isip mo. Ikaw, Aling Aida, saan ang punta mo? Doon ako sa kabilang kwarto. Antayin mo nila ako riyan. O siya, pasok na. Wala nang nagawa si Carla kundi sundin ng mayordoma. Nang makapasok si Carla, halos manghina siya sa kanyang nadatnan. Naroon ang kanyang ina na maluha-luha siyang sinalubong ng yakap at ang dalawa pa niyang mga kapatid. Nay, anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapunta rito? May nangyari ba? Wala, anak. Tara na, maupo na tayo. Darating na sila. At huwag kang mag-alala sa gastos. Sinagot lahat ng nobyo mo. Ha? Bakit po? Nariyan na sila. Umayos ka ng upo, Carla. Nang makapasok na si Khalid at ang pamilya niya, agad namang sinalubong sila ng pamilya ni Carla. Ganoon pa rin ang reaksyon ni Carla. Nalilito. Ngunit nang magsalita na si Maris, ang ina ni Khalid, doon niya naintindihan ang nangyayari. Ganto kayo mag-propose? Grabe. Pwede bang yes I do agad? Why not? Khalid. Kidding, Mom. Nagsimula na ang tradisyonal na proposal kung tawagin si Saudi sa pagitan ng pamilya at ni Khalid at ni Carla. Hininghin ko po ang pahintulot niyo as your mother. Give me a blessing to marry your daughter. I promise, I'll never hurt her. Ibibigay ko sa iyo ang pahintulot ko. Naway huwag mong saktan ang anak ko. Thank you, Nanay. Matapos ang pamamanhika ni Khalid sa pamilya ni Carla, nagsimula na silang planuhin ang kasal. Ayaw na nilang patagalin pa ang kasal, kaya sa isang buwan agad ang kasal ang dalawa. Ano naman ang nagustuhan mo sa anak ko, Khalid? Tanong ng ina ni Carla kay Khalid nang minsang kumain sila sa labas. Aside from the fact na she saved my life, marami siyang tinurong mabuti sa akin. At napakabait po ni Carla, Nanay. Wala na akong ibang hihiling pa sa kanya. She's the best. Akala ko pati sarili kong nanay sisiraan mo ko eh. Hindi naman ako kagaya mo, no, na puro pambabara lang alam. At least mahal kita. Ganyan. Ganyan na ganyan nga ako nakuha, Nanay. Sa simpleng banat hulog na hulog ako. Daig niya pang lalaki ko magpakilig. Natawa naman ang lahat dahil sa sinabi niyo ni Khalid na ani may batang nagsusumbong. Nang dumating ang araw ng kasal, naging abala ang lahat habang ang puso ni Carla ay mabilis ang tibok sa sobrang kaba. Samantalang si Khalid naman ay sobrang excited na. Nang dumating ang wedding vows, halos magalak ang lahat. Prince Khalid, I promise to take care for you no matter what happened. I will love you for the rest of my life and never leave you. Mamahalin kita habang buhay, Carla. Sa hirap o ginhawa, palagi mo akong karamay. Carla, promise to you, mahal. I will take care of you too and never leave by your side. I am your crying shoulder and you can always lean your head in my shoulder. I'll be your number 1 fan. Nangangako rin akong pagsisilbihan kita sa abad na aking makakaya at ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Mamahalin kita habang buhay. Nang matapos ang seremonya, dumiretso na sa reception ng lahat at halos napuno ng kasiyahan ng reception. Halos 1 linggo matapos ang maikasal si Carla at Khalid nang napagpasya ni Khalid na bigyan ng mansyon at maraming sasakyan ng pamilya ni Carla. Hindi na kailangan, Khalid. Sobra-sobra na nagawa mo para sa pamilya ko. I insist. Gusto kong tulungan ng pamilya mo, Carla. Lalo pa ngayong mag-asawa na tayo. Pamilya ko na rin sila. Wala ka nang ipababahala pa. Nakakahiya na kasi sa mga magulang mo. Baka isipin na masyado kitang tinitake advantage. No, my mom will understand. And besides, my mom knows you. Hindi ka ibang tao. At hindi ka ganung tao. Napangiti naman si Carla sa sinabing yun ni Khalid. Hindi niya lubos maisip
na makakapangasawa siya ng ganito kabat na lalaki sa bansa nga ang layunin na lamang ay makapagtrabaho. Binigyan nga ni Khaled ang pamilya ni Carla ng mansyon at maraming sasakyan. Agad namang nakarating ang balitang yun kay Fred at Michelle. What? Ganon kayaman na pangasawa ng babaeng yon? Oh, according to my mom. Binalita ni Fred kay Michelle ang tungkol sa mansyon at maraming sasakyan na binigyan ni Khaled sa pamilya ni Carla. Maging ang pagpapaksal ni Carla ay nalaman din ni Fred sa kanyang ina. Ay nakakainis. Bakit bang swerte-swerte ng babaeng yan? Subukan mo nga lang din, Fred. Para makututan natin ng pera. Tingin mo ba magpapauto pang isang yun? Sayaman ba naman ng pangsawa niya? Isang prinsipe ng Saudi Arabia lang naman, Michelle. Ganun kayaman? Samantalang tayo Heto, nagbibilang ng barya dahil sa kapalpakan mo sa negosyo, Fred. Ganun ka rin naman, Michelle. Huwag mong isising lahat sa akin. Hindi na nagsalita pa si Michelle. Inis na siya kay Carla dahil sa sobrang swerte nito. Inggit na inggit si Michelle sa dalaga. Samantalang si Carla naman ay masayang masaya sa piling ni Khaled ngayon. Kontento na siya kung anong meron siya ngayon. Gusto mo na ba ng baby, mahal? Oo naman. Pero wag muna tayong magmadali, Khaled. Why? Gusto ko na nga ng isang dosenang anak. At lahat yun, kamukha mo. Nahihibang ka na ba? Literal na ginawa mo naman akong inahing baboy. Biro lang. Pero gusto ko nang magkaanak, mahal. Ako din naman. Pero wag nating madalin, okay? Okay. Ginawara naman ng halik ni Khaled ang kanyang asawa at hindi lang doon natapos dahil nauwi ang pagmamahalan nila sa mainit na gabi. Carla, did you miss your mom? Tanong ni Khaled nang minsan niyang makita na malungkot si Carla. Oo naman, palagi. Bakit hindi natin bisitahin sila sa Pilipinas? Magandang ideya ng Khaled. Lalo pa na mag-iisang taon na rin akong hindi nakapunta ng Pilipinas magmula nang ikasal tayong dalawa. Mag-impake ka na. I'll inform my mom too baka sakaling sumama siya. Sige. Hindi mapangalanan ng saya ni Carla habang nag-aayos siya ng mga gamit na dadalhin nila pa uwi ng Pilipinas. Namimiss niya na rin ang sariwang hangin at ang magagandang tanawin na tanging sa Pilipinas mo lang matatagpuan. Kakatapos mo lang bang mag-impake? Oo. Ano nga palang sabi ni Mommy? Sasama raw siya pero hindi siya magtatagal. Hindi rin makakasama si Nanay Aida dahil walang maiiwan sa taga-pangasiwa rito. Sayang naman. Gusto pa naman sana ni Aling Aida na umuwi ng Pinas. Dory. Binigyan siya ng 1-month vacation ni Mom pagkabalik niya rito sa Saudi. Good to hear that. Matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawang Khaled at Carla. Excited silang makauwi ng Pilipinas, kaya maaga pa lang, pumunta na sila ng airport kung saan naroon ang private helicopter ni Khaled. May sarili kayong airport at mga sasakyang panghipapawid? Yes, because I am a prince. Bakit hindi ko nga pala naisip yun, no? Napaira pa si Carla matapos sabihin yun. Prinsipe ang asawa niya, kaya hindi malabong may sarili tong sasakyan panghimpapawid. Nang makarating sila sa Pilipinas, hindi mapangalanan ng sayang nararamdaman ni Carla. Maging si Khaled ay nahawa na rin ng kagalakan ni Carla. Let's go to your house first, mahal. Oo, para mamayang hapon, ilibot kita sa lugar namin, Khaled. Sure akong magugustuhan mo rito. At sure akong makikita natin ng ex mo. Sige, sirain mo lang ang araw ko. Biro lang. Masayang-masaya naman ang ina ni Carla nang salubungan nito ang kanyang anak kasamang asawa at ang biyanan nito. Mabuti naman naisipan niyang bumisita dito. Namimiss ka po ni Carla, nanay. At namimiss ko na rin po kayo. Halika kayo at pumasok kayo. Ganda naman masyado ng bahay na binigyan mo kala nanay, Khaled. Ang dami ring sasakyan. Sino ba namang gagamit niyan? Your sister and brother. Masyado mo namang inespoiled ang pamilya ko. Pamilya ko na rin sila, Carla. Oo nga. Kumusta naman po kayo rito, Nay? Mabuti naman kami. Sobrang komportable namin sa bahay na binigay mo. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman, Nay. I'm happy to hear that you're happy. Yun na nga. Bakit hindi mo ipasyal ang asawa at biyanan mo sa munti nating lugar, Carla? Bala ko rin po yun.
Pero mainit pa kaya mamayang hapon na po. Tiyak akong mamamatay siyang gitang dati mong nobyo at ang nobyo niyang si Michelle kapag nalamang narito kayo. Bakit naman po? Nang nalaman nga nilang binigyan ako ng asawa mo ng mansyon at mga sasakyan, hindi na mapalaging inisamin ng pamilya nila. Sobrang inggit ba naman? Bakit sila maiinggit? Mayaman naman sila ha. Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa mga negosyong meron sila? Hindi po, Nay. Bakit ano po bang nangyari? Aba, nalugi raw daw sa kapalpakan ng dati mong nobyo na magpatakbo. Kaya ayon, naubos ang kayamanan nila. Naghihirap na sila ngayon. Ha? Paano naubos? Magaling namang magpatakbo si Freddy negosyo na ya. Ayun na nga, Carla. Sinabayin kasi ng sugal ni Michelle, kaya bumagsak lahat ng negosyo nila. Nalulong sa sugal ang mag-asawa. Ay, yan na nga bang sinasabi ko. Huwag na huwag nilang sasanayan ng sarili sa pagiging mapagmataas. Ayan tuloy nangyari sa kanila. Masyado kasing mayabang. Nakakaawa nga akong iisipin. Nakikita ko si Fred minsan sa tuwing nagagawi ako sa palengke. Nagbubuhat ng mga balde-balde na may lamang isda para lang may pakain sa pamilya niya. Deserve niya yan, Nay. Masyado kasi siyang nasilo sa yaman ng pamilya ni Michelle. Kaya nagawa niya akong lokohin, di ba? Tingin ko, karma na po nila yan. Naku, huwag ka naman ganyan, Carla. Mabait naman si Fred. Hindi niya nga akong nakakaligtaan eh. Palagi pa rin siya nagmamano at kinukumusta ang kalagayan namin ng mga kapatid mo rito sa bahay. Wala akong pakialam, Nay. Hindi ko gugusto yung makita pa sila. At masaya na akong malaman na pinaparanas sa kanila ng tadhana kung gaano kahirap mabuhay kapag mahirap ka. Hey, don't say that. Singit ni Khalid sa usapan nila Carla at ng kanyang ina. Oy, bakit naman? Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, ewan ko na lang kung mawawala pa ang galit ko sa dalawang yun. Hindi ganun ang Carla na kilala ko sa Saudi. Ang Carla na kilala ko ay may mabuting puso at mapagpatawad sa lahat. Iba kasi talagang galit ko kapag kila Fred at Michelle eh. Masyado nila akong nasaktan. Your feeling is valid. Masakit talagang maloko. Pero tulad nga ng sinabi mo, matuto tayong mapagkumbaba at matulungin sa kapwa. Matuto rin tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Dahil walang perpekto sa mundong kinabibilangan natin. Nasa ulo mo pala lahat ng yan. Alam mo kasi, Khalid, sa mundong kinabibilangan natin, pag mahina ka, talo ka. Pag pumapayag kang magpaapi, talunan ka. At kapag mabait ka, maaabuso ka. Sa Saudi naman, kapag may mga taong nangangailangan ng tulong, tutulungan namin. Ako bilang prinsipe, obligasyon kong tumulong sa mga taong nangangailangan. Kahit marami pang nagawang kasalanan sa akin ng mga yun. Dahil ang pagtulong, walang pinipili, Carla. Teka nga lang, bakit na puro pagtulong mo kami big mo? Huwag mong sabing may balak kang tulungan ng mga manlilokong yun, Khalid. Naaawa ko sa kanila, Carla. Hindi ako papayag. At ano namang nakita mo sa kanila para maisip mo yan? Ni hindi mo pa nga na-meet ang dalawang yun eh. Kagaya nga ng sinabi ko, ang pagtulong ay walang pinipili, Carla. Ikaw mismong nagturo sa akin ng mga yun. Sa paanong paraan? Nang tulungan ng mga tao sa syudad ng Saudi, Carla. Wala kang pinipiling tao. Kahit hindi mo sila kalala, handa ka pa rin gamutin sila para gumaling ang mga taong nasasakupan ko, Carla. Kaya ganun ang gusto ko. Hindi na nagawang umimik pa ni Carla. Hindi niya akalain na lahat ng tinuro niya kay Khalid ay hindi nito nakakalimutan. At sobrang saya niya ng mga oras na yon. Sumapit nga ang hapon at pinuntahan nila Carla ang bahay ng dating nobyo na si Fred. Anong ginagawa niyo rito? At ikaw na babae ka. Anong ginagawa mo rito? I'm here to help you. Help for what? Hindi kami charity case para tulungan ninyo. Makakaalis na kayo. Bakit naman naisipan yung tulungan kami? Pinagmasdan ni Carla ang kalagayan ni Fred at Michelle at doon niya napagtantong sa sobrang hirap nga ng buhay ng dalawa. Ang mga suot nito ngayon ay hindi na katulad noon na nagsusimigaw sa taas ng presyo. Hindi ko gustong tulungan kayo. Ang asawa kong may gusto. We don't need your help, Carla. Bakit naman? Mas gusto niyo bang manirahan sa bulok na bahay nito, Fred? Oo. Kaya sila naman tumanggap ng tulong galing sa inyo. Masyado nang mayabang ang tono ng pananalita mo, Carla. Bagay na kinaiinisan ko noon pa man. Nayayabang ka sa akin, Michelle?
Bakit? Sa papaanong paraan? Baka nakakalimutan mong ikaw ang palaging nangunguti sa estado ng buhay na meron ng pamilya ko. At ikaw ang dahilan kung bakit nadurog ang puso ko noon. Yeah, kaya nga ayaw kong tumanggap ng tulong galing sa inyo. Hindi alam kung panunumbat ang kapalit noon. Hindi kami kagaya ng pamilya mo, Michelle. Wala kaming kahit anong bagay na hinihinging kapalit sa pagtulong namin sa inyo. Wala akong nakitang rason para tulungan mo kami. Calm down, guys. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi natin maiintindihan ng isa't isa kung idadaan nyo sa init ng ulang pag-uusap nito. Look pare, alam kong sobrang yaman mo, pero wala akong makitang ibang rason kung bakit gusto mo kaming tulungan. Unang-una, hindi naman kayo ibang tao para sa akin eh. Naging party ka rin ng buhay ng asawa ko na si Carla. At pangalawa, hindi naman kailangan ng valid reason para tumulong sa kapwa, tama? Oo nga, pero hindi mo ba alam na nasaktan ko ng sobra si Carla? I cheated on her. Pinagpalit ko siya kay Michelle. Pinagpalit ko siya dahil sa pera. Hindi ka ba galit? Imposible kasi hindi kayo galit sa ginawa namin eh. Imposible rin na ang bilis niyong kalimutan at patawarin kami. Alam mo, Fred, kung galit lang hinahanap mo, meron pa rin naman. Pero hindi na kasing tindi ng dati. Siguro unti-unti ko na rin napapatawad ni Michelle. Pero hindi mo rin maalis yung trauma sa akin. Kaya ganito na lang ako kung makitungo sa inyo. Sino ba ng mga tutuwa ang makita ang dalawang nanakit sa'yo, di ba? Bakit sa kabila ng masasamang ginawa namin sa'yo, mas pinili mo pa rin tulungan kami, Carla? Nginitian naman ni Carla si Michelle. Dahil turo ng asawa ko ni Khalid, matuto tayong magpagkumbaba at magpatawad. At higit sa lahat, ayoko namang maging one-sided, hindi ba? May iba't iba tayong laban na kinakaharap bawat araw. Sabihin nilang nating sa laban nyo ngayon, handa kaming tulungan kayo para mapagtunggupay ninyo. That's why please, accept our offer na tulungan kayo. Bukal sa pusong pagtulong namin at wala kaming hinihinging kapalit. Gusto naman namin na tumanggi, pero para saan pa? Masyadong mahirap ang pamumuhay sa lugar natin. Alam mo yun, Carla. Maraming salamat. Sa kabila ng ginawa namin sa'yo, narito ka pa rin sa harap namin at handa kaming tulungan. Thank you, Carla and Khalid. Hindi niyo alam kung gaano niyo kami napasaya at nasagip sa pang-araw-araw naming laban sa buhay. Masyadong mabigat. Masyadong maraming aral na kuha namin. At gusto ko ring mag-sorry sa'yo, Carla. Dahil lang mga oras na nakakangat pa ako sa'yo, minaliit kita at ang estado ng pamilya mo. Ngayon na naranasan ko ng naranasan mo noon, gusto kong sabihin sobrang napahanga mo ako. Nako naman, Michelle. Huwag mo akong paiyakin dito. Nakakahiya sa asawa ko. Seryoso, Carla. Sobrang nakakahangang pagpupusigi mo noon na makaahon sa hirap ang pamilya mo. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa noon. Kalimutan mo na yan. Napatawad na kita, Michelle. Maging ikaw rin, Fred. Thank you, Carla. Sa kabila ng pananakit namin sa'yo, nagawa mo pa rin kaming kausapin na para bang hindi ka namin nilokot sinaktan noon. Napakabuti mo. Akmang niyayakapin ni Fred si Carla nang harangin ito ni Khalid. Hey dude, that's foul. Ako lang ang pwedeng yumakap sa asawa ko. Shake hands na lang kayo. Pasensya ka na, Khalid ah. Masyado lang talaga ako masaya eh. Nakalimutan kong Arabo ko nga pala. What? I am a prince. Please respect me. Hindi ba Arabo to, Carla? Oo, kaso ewan ko dyan. May sapak rin ng utak eh. Sabay-sabay namang natawa sila Fred at Michelle sa sinabing yun ni Carla. So paano? Friends? Hala, gusto ko yan. Namiss ko ang best friend kong si Carla. Friend. Sambit naman ni Carla at tinaas pa ang kamay nito para makipag-shake hands. How about you, Prince Khalid? Gusto mo bang makipagkaibigan sa ex ng asawa mo? Natawa ang lahat dahil sa biro ni Fred kay Khalid. Inapangiti naman si Khalid at tinaas ang kanyang kamay para makipag-shake hands. Sure. Total sure naman ako na mas gwapo ako sa'yo, no? Ayan ang hindi ko matatanggap. Ako ang definition ni Carla ng dating THMC. THMC? What was that? Tall, handsome, mistiso na chinito. Cringe.
Pero ako ang standard si Carla ngayon. Right, mahal? Napangiwi pa si Carla sa asawa at sa dati nitong nobyo. Huwag niyo nga akong idamay. What? Sabi mo akong ideal man mo. Sus, wala ka pala, Prince Khalid. Ako ang TDH ng buhay niya. Ano naman ang TDH? Tall, dark, and handsome. Nakakaliw ko yung pagmasdan ano. Millennial ang atake. Wala namang humpay ang kasiyahan na nararamdaman ni Carla. Nakita niya kung paano tumawa si Khalid. Masayang masaya ito sa tuwing nakakatulong sa mga tao, bagay na mas lalo niyang hinangaan. Thank you for reminding me how to be a good person to others, Khalid. Ikaw mismo nagturo sa akin yan. Thank you rin sa pagturo mo sa akin ng mabuting asal, Carla. Ikaw ang naging instrumento ko. At sa huli, na naging kabutihan sa puso ni Khalid at Carla. Nang makabalik sila sa Saudi, dala pa rin nilang masayang alaala mula sa Pilipinas. Are you okay? You look pale, mahal. I'm fine. Nahihilo lang ako. At naduduwal ka rin. Oo. Oh my gosh. Hindi kaya buntis ako, Khalid? Dali-dali namang kinuha ni Khalid ang kanyang cellphone para tawagan ang family doctor nila habang hindi maalis ang mga ngiti sa labi nito. So, how's my wife, Doc? No need to worry. Your wife is fine. It's normal to feel dizzy and vomit because she's 3 weeks pregnant. Congrats, Prince Khalid. And to you, Mrs. Carla. Narinig mo yun, mahal? Magiging tatay na ako. Oo, narinig ko. Nahihilo lang ako pero hindi pa naman ako bingi. Ngayon nabuntis ka na. Alam kong malala ng pagiging suplada mo. Ay, kawawa naman ako. Huwag kang mag-alala. Magiging mabait ako sa'yo para hindi ka mapaglihian ko. Ganun na ba talaga ako pangit para hindi mo paglihian? Hindi. Ayoko lang maging corny anak nating tulad mo, no? Okay lang. At least, pogi, right, baby? Hinimas-himas pa ni Khalid ang tiyan ni Carla na tila kinakausap ang bata sa sinapupunan nito. Mabilis lumipas ang taon, naging mas malalim pang pagmamahal ni Carla at Prince Khalid. At ngayon, may dalang cute na supling nang pumapawi ng kanilang pagod sa araw-araw. Hey baby, huwag ka rin baka madapa ka. No mommy, daddy told me that I'm strong. Me too mom, I want to be like dad. A funny prince and so handsome like me. Si Carla, pati ang bunso nating anak, sinasabing handsome ako. Narinig mo rin bang sinabi niyang funny ka raw? Sunod niyan mapapansin niya na cringe ka at corny. Hey, huwag kang ganyan. Baka maniwalang mga anak natin eh. Hey daddy, you're cringe and corny pala ah. Kaya pala you always ask mom for kiss. Sinugandahan naman yun ni Daryl. Napagikik naman si Ella at sinabay nito ng dalawa nilang anak. Habang si Khalid naman ay napapailing nilang sa kadadalan at kakulitan ng mga anak nito. Maging ang asawa nitong si Carla. Alam niyo ba, kahit sobrang bully niyong mag-iina, mahal na mahal ko kayo. At wala ko ibang hinihiling pa kundi makasama kayo habang buhay. Mahal ka rin namin ng mga anak mo, kahit OA ka. Yeah, Dad, we love you. Hindi na naalis pang mangiti sa laban ni Khalid at Carla. Hindi nila lubos maisip na sa kabila ng pinagdanaanan nila, heto na sila ngayon. May mga magigiliw at cute na mga anak at mahal na mahal sila. Sa kabila ng pagkadurog ng puso ni Carla, natagpuan niya si Khalid, ang lalaking hindi niya aakalaing makakasama sa habang buhay. Si Khalid, nananatili lamang ng 1 dekada sa kwarto at si Carla lang palang iniintay. Si Carla, na hindi rin sigurado kung makakaya niyang kayang mapagaling ang prinsipe. Hindi perpektong pagmamahalin ng dalawa. Ngunit, binuksan nila ang ating isipin sa mga bagay na kailangan natin sa buhay at palagi nating pakakatandaan. Hindi hadlang ang estado sa buhay kapag nangarap ka at hindi rin hadlang ang estado ng buhay kapag nagmahal ka dahil hindi matutumbasan ng kayamanan na meron ka ang pagmamahal na banayad at panghabang buhay. At panatilihin rin natin na nasa lupa ang paa at nasa itaas ang tingin. Kahit sobrang angat mo sa buhay, huwag mong ugaliing magmataas, magyabang na.
piliin mo pa rin tumulong na walang hinihing kapalit katulad ng ginawa ni Carla. At piliin mo pa rin tumulong ng walang pinipili kahit kaaway mo pa ito, kagaya ng ginawa ni Khalid. At piliin mo rin humingi ng tawad sa mga taong nagawan mo ng pagkakasala, kagaya ng ginawa nila Michelle at Fred. Piliin mo ring magpakumbaba, ngunit lumaban paminsan-minsan, katulad ng kwento ni na Carla at Khalid. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat